16-year-old na teenager na lalaki, ibinigay or idinonate ang mahigit 206,000 Canadian dollar or humigit 8,240,000 Philippine peso sa mga taong hindi niya kapamilya, hindi rin niya kadugo, hindi niya kakilala, hindi nila kaibigan. Bakit niya 'to ginawa? But before natin ipagpatuloy ito, paki-like naman ng channel na to at please hit the notification bell at please naman paki-like ng video na to. Sino tong 16-year-old na nagbigay ng humigit 206,000 Canadian dollar or humigit 8,240,000 Philippine peso sa mga taong hindi niya kakilala? Ito ay si Andy Lee. Si Andy Lee ay ang sole survivor ng pamilyang Lee na nasawi noong last Saturday, April 26 sa Fraser Street, Vancouver, Canada, BC, Canada. Last Saturday lang po to sa Filipino Lapu-Lapu Festival, kung saan isang SUV nga ang bumbangga sa crowd at that time. Ang father ni Andy na si Richard Lee ay nasawi. Kasama na rin ang kanyang stepmom na si Lin Wang at ang 5-year-old niyang kapatid na si Katie. Si Katie ay ang pinakabatang biktima na namatay sa trahedya. So 3 po sa family niya ang nawala. 11 po as of now ang dead, ang patay sa festival na yan. So, ang Filipino community po ay nag-raise ng GoFundMe para sa mga nabiktima ng trahedya at si Andy nga ay nakakuha ng 542,000 Canadian dollar o humigit 21,600,000 in Philippine peso. Pero sinabi ni Andy, pinost niya sa Instagram niya o sa social media account niya, I don't know, Instagram or Facebook kaya, at sinabi niya na i-donate niya ang kalahati nito nga na 206,000 Canadian dollar or 8,240,000 in Philippine peso para sa mga ibang biktima ng trahedya kasi alam niya na they are also hurting. At si Andy nga ay, ang plano niya ay, kasi wala na ang mama niya, stepmom niya, kapatid niya, ang plano lang niya after all these things that happened to their family is to live with her grandmother. So, nakakalungkot mga kababayan, di ba? Meron nga siyang pera pero all his loved ones are not there. His father, stepmom, and most especially the younger sister who was only 5 years old at that time. So ang suspect po na isang 30-year-old ay si Kai G. Adam Law. May nagsasabi na isa siyang Vietnamese, mayroon rin nagsasabi Chinese, may nagsasabi ring Taiwanese. Wala pa pong exact news kung ano po talaga ang lahi niya kasi dito sa Canada hindi naman basta-basta pa kasi parang baka merong mga hate comment, mga ganyan. So under investigation na po siya pero meron po siyang problema sa pag-iisip. So meron na po siyang history na with the police, mga ganyan, pero ang problema bakit naka-drive siya kasi bakit supposed to be hindi, 'di ba? Kasi may story na po nga siya sa past. At ito pong si Andy Lee at ang family nila, hindi rin sinasabi kung ano ang lahi niya, pero I guess they are
not Filipino because the stepmom is Lin Wang, so it doesn't sound Filipino. But I don't know with the father. The name is Richard Lee, so I think they are also Chinese or Taiwanese, something like that. But they are not Filipino. Pero sa 11 po na victims na namatay, meron pong puti, tapos I think ito sila Chinese, tapos may Filipina. So 11 po yan. Meron rin pong parang meron ring isa na magkapatid. South American. Yeah, they are South American. I think Colombian. Namatay rin po yung anak na babae, tapos yung mag-asawa. Yon. So, ang anak na babae ay malaki na, adult na. So, yung sole survivor is yung anak nilang lalaki pero adult na. But Andy Lee is still 16 years old. So, that's it mga kababayan. So, maybe later there's a mass later in a Catholic church here, so baka pupunta ako at ang anak ko. So that's it, at let's just pray for their soul. Thank you mga kababayan.